karisma hindi nabibili, hindi napaparitoke yun para ilagay mo sa katawan mo. Iilan ang artistang may karisma na kahit hindi kaganda ang lalaki, hindi ka kaganda ang babae, pero pag tumayo ka ron, talagang lahat nakatulala sa'yo. This song's dedicated to you. This song's dedicated to you. This song's dedicated to you. Unlike action stars or melodramatic stars na you have them in seasons, but Dolphy for the past couple of decades is really the king of comedy. Si Tito Dolphy yung tipong pag merong maraming tao, dumaan si Tito Dolphy, di ba usually mamab yun? Ang respeto ng tao, mahati yun. Pag naglalakad siya. O, para siya si Moises, di ba? Whatever phase of life is in, people tend to take a general interest in what he's doing because without realizing it, he actually reflects us in so many ways. Darna! Kuno! Yung kay Dolphy is always a kind of innocence. You get to know the humanity and disenfranchised comedic subjects. Kasi Tito Dolphy, lagi ang role niya mahirap. Pero si Tito Dolphy, alam natin mayaman. Pero hindi niya pinapakita yun, na mayaman talaga ako. Hindi siya showy, na mayaman ako. Kung ano yung character ko, na mahirap ako. Puruntong nga, di ba? Sandong puti, di ba? I said, Tito Dolphy, bakit ka magaling mag-comedy? Wala akong theory dyan. Sabi niya, at the closest lang daw, kasi naranasan na raw niya ang lahat. Kung paanong maging mahirap, kung paanong gumustong makaalis sa kahirapan, kung paanong magmahal, kung paanong mabasted, magkaanak, magkaroon ng anak na problema at pasaway, makipaghiwalay, umibig uli, umasa sa isang project na hindi matuloy. Pagkatapos matutuloy ang project na yan, naranasan ko na ang magutom, naranasan ko na ang takot na muntik na akong mamatay, naranasan ko na lahat. So siguro, sabi niya, pira-piraso ng ginagawa ko, galing dyan sa mga iba-ibang karanasan na yan. So what was interesting about the era of Dolphy is that they had iconic status. They could demand certain kinds of films that could up the standards, which means that they would not be comfortable doing the same things over and over again, that they would plunge into more serious kinds of comedies or would mix comedies with certain kinds of issues of the day. Ako, si Walterina Marcova, 73 years old, comfort gay. May narinig na ba kayong comfort gay? Ito ang kwento ng buhay ko. Isang masamang panaginip, isang bangungot. Pero totoo. Yung kanyang homosexual characters that he played, talagang kita mo wala siyang contempt for the gay. But he also was the first actor to seriously humanize the gay figure. Yung tatay ko nanay kay Lino Broca, which to my mind is still the most powerful representation of the gay figure in local cinema. Junicio, ikaw nga ba? Saan ka ba nagsuot ha? Isang taong kang nawala. Pasensya na ho kayo, nasabit eh. Ano yan? Bata ho. Bata? Bata nga. Kanino yan? Saan mo napulot yan? Hindi ko napulot ito. Anak ko ho ito eh. At one point, he had actually been approached to run for mayor of Manila. I mean, when they were asking him to run, he was at the top of his career. Ngayon na lang naman nauso yung paggalaos na artista magkakandidato. Those that went into politics eventually had a time of reckoning. He's always said that. Hindi problema ang tumakbo. Hindi problema ang manalo. Kaso pag nanalo ako, anong gagawin ko? Masama! Bukas! Bukas! Kung kaya natin ang kayamanang nakalibing sa ilalim ng lupa. Tama. Bukas ikaw ang malilibing. Ano ka mo? Ako, ang gustong-gusto ko sa kanya really is, he doesn't think that he's the center of the universe. Because I think nakatapak ang paa niya sa lupa. Kasi Tito Dolphy, ilang beses ko nakasalubong sa mall. Ako tinatawag niya. Hindi ko siya napansin kung, di ba, malayo na ako. Tatawagin ako niya. Di ba, sinong gagawa na? King yun. Pero siya yung nagpapakumbaba para sa mga artista na mga bago. Ano to ha, hindi ako nagsasabi ng angst dito. Nagsasabi ako ng totoo sa mga nakikita ko. Ano mo yung magsusubo na lang siya ng pagkain? Tapos, may magsabing, Dolphy, papicture tayo? Talagang makikipag-picture yan. I think yun ang sources ng kanyang truth eh.
Yung humility niya, yung sincerity, yung knowing exactly where he stood in the order of creation, walang ere. Kumbaga si Tito Dolphy, alam natin maraming mga anak, maraming apo na tinutulungan, na sinusuportahan. Pero may mga kaibigan pa siyang gano'n na hindi na alam ng mga tao yun. Comedy, I think, whether you're a snob and you say that, oh, that's bad comedy, whatever, comedy makes people think much more. Kaya nalulungkot ako, bakit hindi nabibigyan ng best actor ang isang comedian? Bakit laging dramatic actor lang? Kung tutusin, mahirap magpatawa. Lalo pero nararamdaman ka. Sinong gagawa na may problema magpapatawa ka? Di ba mahirap yun? Pero kailangan mo magpasaya dahil doon ka nakilala eh. Ang komedyante hindi pwede maging isnabero sa labas. Pero alam ba nila kung may pinagdadaanan ka? Hindi. Pero kailangan mo mang nakangiti lagi. And even as a comedic actor, he also tried drama, which means he was willing to take the risk to push his acting to its limits. In all of the Dolphy movies, lahat yan eh. There'd always be a moment of drama. Yung talagang may buwelo, tapos, and then he just turns, and then looks far away, then he clears his throat, and then you see these fat tears rolling down his eyes. He could cry like that eh. He really wore the twin masks so well. Yung the laughter and the tears. He was the essence of comedy eh. Kumbaga, pag sinabing comedy, ang karugtong nun Tito Dolphy yun. Lahat naman nagbago eh, through the years. Pero isa lang ang hindi nagbabago sa comedy. The sense of truth. You do something that connects to the other person because that other person has been in that similar situation. Ang pamantayan naman natin kung naging makabuluhan ang buhay natin ay kung may nagawa tayo lampas sa sarili natin. At si Dolphy, nagawa niya yun na sa ilang dekada ng pelikula at lipunang Filipino. At hindi ito masasayang mga dekada, 70s, martial law, 80s, Rev, 90s, financial crisis, 2000 crisis pa rin. Di ba? Ang bigat na ng problema eh. Sa Pilipinas, ang dami ng problema. Kaya nga pinapagaan natin. He made us think at the same time that we laugh. Kung di ko siya napanood, siguro malamang wala ako dito. Siya nga nagbigay sa akin ng inspirasyon para pumasok bilang comedian. Kasi nga idol ko nga siya, di ba? Because he's our everyman. The forever struggling. The one who will be even if the odds are always against him. That's why people would always root for him. Because I will be. The odds are against me, I will be. Halos lahat naabot ko na, mabait sa akin si Lord. Maring hindi ako naging multimillionaire na talagang mayaman na mayaman. Pero I considered myself na mayaman na rin ako dahil sa marami akong kaibigan. Marami nagmamahal sa akin. Ang mga anak ko naman, unti-unti nang nakasettle ang mga buhay. Maski pa paano wala akong kagalit. Kung meron mang galit sa akin, one ako say, This song dedicated to you. This song's dedicated to you. This song's dedicated to you.